Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gavin ng CRC Calamba Daughter Church na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw na pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umagang ito ay part pa rin ng ating Numbers series at ang title po nito ay The Distribution of the Carts and Oxen. At ito po ay matatagpuan sa Numbers chapter 7 verse 49. Ngunit bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin na makaririnig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Nalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan po namin ang nais niyong iparating sa amin ngayong umagang ito, mapagbulay-bulayan at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Ito pong aming pagsama panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Numbers chapter 7 verse 49. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises. Verse 5, tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Verse 6, kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Verse 7, ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson. Verse 8, ang 4 na kariton at 8 toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Verse 9, hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasa ng mga sagradong bagay kapag inilipat ang mga ito. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga sa ating komunidad ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa. Nagdudulot ito ng pagkakaisa at pagkakaunawaan dahil nagiging balanse at magaan ang ating pagkilos dahil wala tayong nakikitang nakakalamang o nakakahigit. Maging sa ating bahay o sa ating mga trabaho, nagkakaroon tayo ng problema kapag hindi pantay-pantay ang pag-treat sa atin, kaya napakahalaga talaga ng equal treatment sa bawat isa. Even sa church o sa ministry na ating kinabibilangan, napakahalaga talaga na pantay-pantay ang trato natin sa ating mga kasamahan dahil mas nagiging effective tayo at lumalago dahil mas magaan ang loob natin sa isa't isa at mas nakapag-focus tayo sa pagpapalago ng ating spiritual dahil wala tayong nakikitang favoritism na maaaring makadistract sa atin. Dito sa ating binasa, makikita natin na nagbigay ang Diyos ng instruction kay Moises na tanggapin ang mga handog na kariton at toro ng bawat angkan ni Israel. Inatasan din niya ang pagbabahabahagi ng mga naturang handog sa mga angkan ni Levi. Noong panahon yon ay naghahanda ang mga Israelita sa paglilipat ng toldang tipanan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mas nakabubuti sa mga Israelita, nag-instruct siya na pantay-pantay na handog ng bawat angkan ni Israel. Isang kariton sa bawat 2 pamilya at isang toro sa bawat pamilya. Ang mga ito ay gagamitin nila sa paglilipat ng toldang tipanan. At sa pagbabahagi ng mga naturang handog sa mga Levita, ibinigay niya ang 2 kariton at 4 na toro sa mga anak ni Gerson at ang 4 na kariton at 8 toro naman sa mga anak ni Merari. Habang ang mga anak naman ni Kohat ang responsable sa pagbubuhat ng mga sagradong bagay kapag ililipat ang mga ito. Dito makikita natin ang wisdom na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises. Ibinigay niya sa mga anak ni Gerson ang 2 kariton at 4 na toro sapagkat alam niya na sapat lang ang mga ito sa dami ng anak ni Gerson. Samantalang ibinigay naman sa mga anak ni Merari ang 4 na kariton at 8 toro sapagkat mas marami ang mga anak ni Merari kaysa kay Gerson. At sapat din ito sa dami nila. At dahil hindi naman pwede na nakasampa sa mga kariton ang mga sagradong bagay habang hinihila nila ang mga ito, kaya naman iniatas sa mga anak ni Kohat ang pagdadala ng mga sagradong bagay nang sa ganon ay nasa ayos ang lahat habang naglilipat na ang sabing toldang tipanan. Dito ipinapakita lamang ng Diyos na dapat ang bawat isa ay gumagawa para sa Kanya. Hindi pwedeng iilan lang ang nagtatrabaho sapagkat binigyan niya tayo ng kanya-kanyang lakas at talento na magagamit natin sa paggawa ng Kanyang kaharian. Ipinapakita din dito na dapat kapag may ipinapagawa sa ating
atin ng Diyos ay gawin natin ito ng masaya at bukal sa ating puso nang sa ganon ay mapaggampanan natin ng maayos anumang ministry ang pinagkaloob niya sa atin. Sa aking pagtatapos, this passage teaches us about the importance of communal worship, unity, and the willingness to contribute to the sacred, highlighting the shared responsibility in the service of God. It serves as a reminder of the value of cooperation and equality in our spiritual journey. Muli, magandang umaga po sa bawat isa, and to God be all the glory. God bless. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensaheng ipinarating niyo sa amin ngayong umagang ito. Dalangin po namin na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan nang sa ganon ay may apply namin ito sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon kami ng willingness na mag-serve sa iyo sa abot ng aming makakaya. Dalangin ko rin po na maging maayos at pantay-pantay ang pagtatalaga ng mga gampanin ng bawat leaders ng mga iba't ibang mga churches sa Body of Christ upang hindi maging sanhito na katitisuran ng iba. Dalangin ko rin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang nakakarinig sa programang ito at nubayan na pagpalain niyo po siya sa kanyang buhay ngayong araw na ito. Dalangin ko rin po na patuloy na kalakasan at paglawak na maaabot ng programang ito at dumami ang mga subscribers sa page na ito upang marami pang mga kaluluwa ang maabot ng mensaheng nagmumula sa iyo. Ito pong aming pagsamot panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay ng inyong banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na inyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pagbulay-bulayan ito. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel CRC Family and click the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.